na bahay sa Kalye 13 na bulabog ng isang krimen. Isang ginang ang walang awang pinagsasaksak. Ano ang misteryo sa likod ng karumal-dumal na pagpatay? Ayon sa anak ni Glenn na si Lori, ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan. Masaya pa silang magkasama ng kanyang ama at ina. Ano ba yan? Sobrang init. Magpunos ka kaya muna ng pawis mo. Tay! Tubig ka muna. Thank you, ah. Sumilo ka kaya muna. Sige, tara. Ano? Ayon naman sa pahayag ng kapatid ni Glenn na si Izyeng, Ito, kumandong na kayo. Pasensya na kayo, yan ang nakayanan natin ngayon. Mangina kasi kita ko sa pagtatabas. Ayos lang yun, Tay. Ang mahalaga, nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Saka magkakasama naman tayo. Oo nga. Kaya niya, pag malaki kinita ko sa pagtatabas, bibili tayong masarap na ulam. Ito anak, oh. Sa'yo na to. Salamat po. Isang araw kasi, pumunta ako kay Kuya. Nakita ko sila, ang saya-saya nila. Tapos tinanong ko to si Kuya kung kamusta siya. Sabi ni Kuya, okay naman daw. Masaya naman sila nun eh. Tapos nagpaalam na ako kay Kuya. Sabi ko, Kuya, aalis muna ako at may pupuntahan ako. Ah, ang saya-saya naman ang pagsasama niyan. Kamusta ka na, Kuya? Ito lang nakayanan namin ngayon eh. Kamusta ang buhay-buhay? Ito, mahinang paupa ngayon sa pagpatabas eh. Matumal ngayon. Munti kasi yung nagpapaupa sa akin. Sige, ayos lang. Nakakain na rin naman sa bahay. Kuya, aalis na ako ah. Sige, May pupuntahan lang ako. oh, ingat ka ah. Sige. Enjoy sa pagkain. kinahapunan, ayon kay Kapitan, nakipag-inuman pa si Glenn sa kanya kasama ang ibang kapitbahay. Mabili pa tayo. Lasing na ata kay pre. Ay, ito. Ako ang kapitan ng barangay na ito at noong isang araw, isang gabi pala, kainuman ko siya. Ilang bote kami masayang kwentuhan. Ay, munta pala yung nakarang linggo sabong nyo. Panalo ba? Ikaw muna, kamusta yung mga kinita mo nung sabi malakas to ang pagtabas mo ah. Ayun nga pre, nangunguroblema nga ako eh. Wala kami bayad ng kurente. Gawa ng madalang nga may magpaupa sa akin pagtabasan sa bukid eh. Sabi nga nung iba eh, dapat daw eh tag-ulan, eh wala eh. Tag-init ngayon pre. Madaling araw ng ika-13 ng Mayo taong kasalukuyan. Matapos ang inuman. Ayon sa minord, edad na anak ni Glenn na si Lori, umuwi si Glenn ng lasing na lasing. Ay, Maya-maya, ayon sa kanya, ginising siya ng kanyang ina na si Sandeng ng madaling araw sa kadahilan ng nawawala ang kanyang ama na si Glenn. Tatay, makita mo ba? Ano yun, Ga? Ga? Tapos, kinabukasan ng hapon, habang ako'y busy sa pakikipag-usap nga dito sa kumari ko, dito mismo, nakita ko si Sanding na tatakbo at tinanong niya ako, aligaga siya nun, tinanong niya ako kung nasaan yung si Kuya nga. Pagkatapos, ayon sa pahayag ni Izyeng, kinabukasan ng hapon aligaga ang mag-ina sa paghahanap sa kanyang asawa at nakarating na ang balita sa kanya Tay? Dito ko si Aling Marites. Oh.
Nakikipagsibutan sa kabilang kanto. Ising, nakita mo ba si kuya mo? Oo, Sunday. Hindi. Bakit? Nawawala nga eh. Ano? Ilang oras mawawala? Hindi ko alam kasi pagkagising ko, wala na sa higaan. Baka may nagplano sa kanya magpatabas sa bukid. Hindi ko alam. Tapos itong si Sunday, lumapit sa akin para siyang aligaga yung mukha na hindi maintindihan kung ano ba yung nais niya ipahiwatig sa akin. Tapos, tinawag namin si Cap. Pagkatawag namin kay Cap, humingi kami ng tulong para hanapin niya si Kuya. Uy, Kap! Kap! Oo, ano nangyari? Uy, Kap! Kap! Bakit? Yung asawa ko kasi Ano? nawawala. Eh, di ba kainuman namin kagabi? Oo nga, kainuman yung kagabi. Tapos niya mag-inom, natulog na kami. Ay, wala pa naman yata 24 oras na Pagising namin ng anak ko, wala na sa tabi namin. May 24 oras na ba nawawala? Wala pa. Puta ka, hanapin. Ilang oras matapos ang maghapong paghahamap ng mag-ina at ng barangay, natagpuan ni Jude si Glenn sa tabi ng taniman, tulala at parang wala sa sarili. Glenn! Ito ko lang pala. Ngarap ko ng asawa mo. Ayos ka lang? Uy! Tara! Tara! Alas 2 ng hapon habang naglalakad ako sa niyugan. Nakita ko si Glenn, tulala. Tinawag ko. Parang wala sa sarili niya. Hanggang sa dinala ko na dito sa bahay nila. Tsaka lang siya nagkamalay. Sunday! Asawa mo! Saan ka galing? Uy, ka na Nakita pa siya dun sa may yugan. Anong nangyari? Saan punta? Hindi ko alam saan nanggaling. Anong nangyari? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sige na, mayawan ko na kayo. Uy, ka lang ba? Pero pagkatapos nun, nag-iiba ng ugali niya. Lumalabas ng paggabi, malisa. At lagi niya sinasabi na may kapangyarihan daw siya. Doon pa lang ay nag-aalala na ako pero sabi ko nga baka stress lang, baka... Ayon sa pahayag ng anak na si Lori, pagkatapos bumalik ng kanyang ama sa pagkawala Duguin niyo na ako. nito. Hindi ako sasama sa inyo. Napansin Saka ano niya ba na kailangan lagi niyo sa ng akin? balisa at wala Hindi sa ako sasama sarili sa ang ama inyo. nito. At isa pa, May hindi ko kayo kilala, kinakausap kaya ano nang ko hindi kailangan naman sa akin? nakikita. Tubayo niyo na ako. Kinabukasan ng ika-24 ng Mayo taubag kasalukuyan, ayon sa pahayag ni Kapitan, si Glenn ay pumunta sa kanyang tanggapan at sinabing Di, ano yung nag-test? Kinamagahan. Nag-test sa luto. Tapos kinapunan. Nanalo. Di, diretso siya. Diretso siya sa... Pagkuha niya ng pera, diretso niya siya sa opera ng bingot niya. Tapos bago siya umuwi, nag-test ulit siya sa luto. Kinabukasan, tumama siya. So doon sabi ng sabi, pare, tumama ka. Sabi, yeah, tumama ko. Yes! At din yung pagsabi ng yes, tanggal yung opera. Ay, bakit tumaya ka lang? Pinakutulong mo. Ano yun? Gusto mo yun? Gusto ko magsagawa ka ng pupulong para sa taga-baryo natin dito. Okay. Inaasahan ko yung kailangan mo ng pupulong para lamang sa kapangyarihan ko. Kasi sabi mo kapangyarihan ko. Basta inaasahan ko yung dapat na gawin mo, Kap. Masusunod. Inaasahan ko yung dapat. Oo. Sige ka pa. Aasahan ko yan. Ayaw, para lumakas yung kapangyarihan. Oo. Aasahan ko yung ka pa. Sige, alis ka na. Ano naman kaibangan yun? pagkatapos hindi tinugon ni Kapitan ang kanyang kahilingan, kaya ito ay pumunta kaagad sa kanyang kapatid na si Jude upang humingi ng tulong. Basta sumama ka na lang. Saan nga? Ay ba kung lumakas yan ang kapangyarihan mo? Ano pa yan? Bigyan mo akong pera. Ayan o, dahon-dahon ng pera. Ha? Basta sumama ka sa akin. Lalakasin ang kapangyarihan mo. Ayos ka lang? Basta sumama ka na lang. Kung ayaw mo, ako na lang. Dagdag pa ni Izeng, Kasi sumama ka sa akin. Oh, sana naman. Eh, basta sumama ka sa akin. Sana naman baga kuya. Basta sumama ka na lang. Eh, saan tayo pupunta? Ayaw mo bang lumakas ang kapangyarihan mo? Basta sumama ka. Ano na naman kapangyarihan yung sinasabi mo dyan? Kung ayaw mo kang samahan, sige, pahala ka sa buhay mo.
Ayon sa kapitbahay ni Sandeng na si Rhea, Patingin mo na kayo sa doktor ng asawa mo. Bakit? Tingnan mo. Parang may sasak na. Hindi. Baka madadala pa sa albularyo. Ikaw din. Hindi ko asawa yan. Oo, nakita ko nga po si Glenn nun. Paiba-iba po yung kilos niya. Saka po sinabihan ko po yung asawa niya na ipatingin na lang po sa doktor. kinabukasan, ayon sa anak ni Sandeng kaagad na pinatingin ng ginang si Glenn sa albularyo upang malunasan ang kakaibang kinikilis nito. Anong ginagawa mo, ha? Anong tingin mo sa akin? Baliw, ha? Umalis ka dito. Ikaw ang baliw. Pag ba naniniwala ka sa albularyo yan? Kinagabihan pagkatapos maghapunan ng mag-anak, ayon kay Lori, bago maganap ang krimen, siya ay nagpaalam na pupumunta sa kapitbahay upang gumawa ng proyekto. Nay! Magpaalam lang po sana ako punta po ang kapitbahay. Nagawa po kami ng proyekto. Sige nak, mag-ingat ka ha. Salamat po. Ilang sandali, Da! Saan ka? Ano ko pinipigilan? Gabi na nga, bawal ka na Eh, gusto ko lumabas? Gabi na nga. Da! Da, ano yan? Mami mo. Ayaw mo tumigil, ha? Talaga namin na-expect. Hindi namin akalain na ganun ang mangyayari. pag-uwi ng anak sa hindi inaasahang pangyayari, natagpuan ng kanyang ina na duguan at parang wala ng buhay. Nangyari sa'yo? Nay! Tulungan niyo po! Nang walang kalaban-laban, napakalupit ng sinapit ni Sandeng sa kamay ng kanyang asawa. Kasabay na rito ang pagkawala ng pinakamamahal na ina ni Lori. Nakita ko si inay na lugo sa sahig at wala lang. Buhay nito humihinga. Kaagad na narespondihan ng mga pulis ang nangyaring krimen. Ayon sa investigasyon, ang biktima na si Sandeng ay natagpuang patay sa sariling bahay matapos matamo ang 5 saksak. Ang kalunos-lunos na sinapit ni Sandeng ay isang misteryo sa mga pulisya kung paano nagsimula ang pangyayaring ito. Ayon sa police report, 25 ng Mayo taong kasalukuyan, alas 4 ng madaling araw, lumabas sa investigasyon na ang suspect ay ang kanyang sariling asawa na si Glenn. Ayon sa mga kapitbahay, bago mangyari ang krimen, si Glenn ay hinihinalang may sakit sa pag-iisip. Kaya kaagad na kumonsulta ang mga pulis sa espesyalita upang kumalap ng impormasyon kung ano ang maaaring sanhi at patunay sa sinasabi ng mga saksi. Ayon kay Doktora Magdalita, base sa mga nakalap na impormasyon, si Glenn ay maaaring nakararanas ng sakit na eskisophrenia
Isang malubhang sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na mag-isip, makadama at kumilos ng malinaw. Kasama sa mga sintomas nito ang mga halusinasyon, pagkakita o pagkarinig ng mga bagay na wala naman, delusyon, maling paniniwala, kaguluhan sa pag-iisip at pananalita at mga negatibong sintomas tulad ng flat affect, pagbaba ng ekspresyon ng emosyon at avolition, kakulangan ng motibasyon. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ano ang totoong sanhi ng pananaksak at kung nasaan na nga ba ang salarin. Samantala, sa patuloy na investigasyon, natagpuan si Glenn na nakadapa sa may puno malapit sa kanilang bahay, duguan at wala ng buhay. Hinihinalang kumaripas ito ng takbo at sinaksak ang kanyang sarili. Natagpuan din ang hinihinalang kutsilyo na ginamit sa pananaksak. Isang ginang natagpo ang patay matapos pagsasaksakin ng kanyang sariling asawa. Samantala, ang salarin ay natagpuan malapit sa tirahan ng pinagganapan ng krimen. Ayon sa autopsy at mga doktor, ang suspect ay nasa impluwensya ng alak at droga ng mga panahong iyo. Kung kaya't maaaring ito ang naging sanhi ng krimen. Dagdag pa dito, ayon sa espesyalista, si Glenn ay hinihinalang may sakit na schizophrenia. Alamin natin ang misteryo sa likod ng krimen mula sa head investigator. So ayun, ang krimen ay nangyari dito sa Calle 13, Labasan, Bungabong, Oriental, Mindoro. And sinasabi na alas 4 ng madaling araw ito nangyari, and napapansin din ng kanyang anak at iba pa nitong nakasama na ito nga daw si Glenn ay laging wala sa sarili, and kung saan pumupunta, na siya rin nakitang dahilan kung bakit nangyari itong krimen na dito sa Calle 13. Hanggang ngayon po, nangulila pa din ako kasi hindi na po mabubuo yung pamilya namin. Hindi matatawaran ang sinapit ni Sandeng sa kamay ni Glenn. Parang nawala na isang bula ang lahat ng mga masasayang alaala nila, magkakasamang pamilya. Hanggang sa muli, ito ang Crime Stories, the Special Investigation Team.